Ito na si Adventure Navi natin. Ito na si Honda Navi after nung lahat ng mga accessories and upgrade na pinaggagawa natin sa kanya. Sarap na niya ipang adventure, ang lambot na ng suspension, ang kapit na ng gulong, ang sarap ng tayuan kasi naka-riser na. Meron ng top box, meron pang compartment dito. Ano pa bang kulang dito sa motor na to? Adventure mini scooter na siya. Finally, natapos na natin yung mga upgrades para dito sa Honda Navi. Pakita ko na rin sa inyo kung gaano katibay itong bracket. Tada! Nagawa na natin gawing LED yung headlight tsaka yung taillight. Hindi na nakakonect sa stator yung voltage niya. Sa DC na. LED na rin yung ating park light. Yung pinaka-headlight nga pala nito, hindi siya ilaw kapag nakababa yung side stand. Ito yung hand grips niya. Ganda kasi ang lambot. Ayos na ayos to para sa 65 pesos. Tapos match pa siya dito, red. Ang comment lang nila dito, since mura siya, madali siyang mapudpod. Pag nasira, edi palitan mo lang. 65 pesos lang to. Tingnan nyo yung side mirror niya. Diba ang ganda? Hindi siya mukhang cheap. Itong side mirror, hindi ko siya maire-recommend sa inyo kasi dalawang side mirror to talaga. So iba tong side mirror na to. Tapos iba rin tong yung mismong stem niya. Magastos tong ganitong klaseng setup. Kaya hindi ko siya maire-recommend. Nagkabit na rin tayo sa kanya nito, hooks. So, dinoble na natin para match. Stock pa rin itong handlebar natin. Ito yung switch. Ito yung mismong switch nung headlight. So, kailangan mo tong i-on para mag-on yung headlight. Yung park light ang naka-steady naka-on kapag in-start mo yung motor. Meron pa tayong nakaabang dito na switch. So, 3-way switch kasi hindi pa dumadating yung mini driving natin. So, yung mini driving light yung ilalagay natin dito. Naglagay din nga pala tayo dito ng ito, yung mga mounting spot. So, dito pwede nating ilagay yung cellphone for navigation. Tapos, itong isa dito nakalagay yung ating action camera. Ito pala, nakalimutan ko. Pang XRM to na foam. So, nakadagdag effect siya dito para magmukha siyang parang adventure bike, enduro something. Ang purpose lang naman ito pag sumemplang ka tapos tumama ka dyan, at least dito ka sa foam tatama. Ito yung mismong riser na nilagay natin. Ayos na ayos, ang ganda kasi tumaas siya talaga from Moto Wolf. Baliktad yung pagkakalagay ko sa kanya para umangat lang siya tapos papalayo. Kasi kapag papunta dito, didikit, maaapektuhan na yung pagligo niya. So kaya doon ko siya inangat. Ang itsura na talaga nitong motor is maliit na adventure bikes. Madali na siyang kayuan. Ito pa nga pala, nakalimutan ko yung windshield. Carry lang, di ba? Para dun sa mga pinagbibili ko dito, yung mga link nila, yung details and yung prices, ilalagay ko na lang sa comment section sa baba or sa description ng video na to. Nagpalit na rin tayo ng rear suspension dito. Kamukha lang rin niya yung stock kasi pula rin and wala rin siyang canister. Ayaw natin ng may canister kasi gusto natin magamit ng walang problema. Itong yung stock na tapalodo niya dito sa likod. Naikabit ko naman pero pinutol ko pa rin yung tapalodo kasi nga nagpalit tayo ng gulong. So yung gulong natin is dual sport na and mas malapad na siya. Though pwede mo naman gawa ng paraan na hindi mo siya putulin. Pero ako kasi, ang plano kasi sa kanya is lagyan ng tire hanger or itong extra tapalodo dito sa dulo na nagmatch naman sa kanya and nagawan ko naman ng paraan sa pagkakabit. Gamit yung bakal na nakakabit dito sa stock na tapalodo, dun ko kinabit itong binili natin na tire hanger. Nagmatch naman yung itsura and yung purpose niya. Wala nang talsik. Ayan yung mismong suspension niya. Madami pang space. Madami pang space dyan. Ito yung tire hanger natin. Nakaangat siya kasi pag nagbabibrate. Pero pwede ko pa yan iusog para magdikit siya talaga doon. Ito yung original or stock na bakal na nakakabit dito sa fender. Sa stock na fender niya. Diyan natin kinabit to. So ginawan lang natin ng paraan. Ayan, DIY lang. Ayan, meron niyang spacer na washer. Tapos dito din tornilyo. Tapos mahigpit. Maganda tong pagkakagawa nito. Kahit tingnan nyo dito sa likod. Di ba? Tingnan nyo yung itsura. Di ba? Hindi naman siya masagwa.
So ito yung sinasabi ko, kaya hindi na tayo magpapalit ng tambucho sa kanya. Sa kanya kasi nakakapit yung tapalodo eh. Pero ayan o, diba? Ang ganda na. Ang ganda na itong siya kasi hindi siya halata na nagpalit ka. Parang yung original pa rin na stock niya. Ang kagandahan kasi talaga dito sa suspension na to is madali lang i-adjust yung preload at saka yung rebound niya. Kakamayin mo lang. Meron na rin tayong bracket sa kanya. So itong bracket na to, ang ganda niya kasi fit na fit siya dito sa Navi. So kinostomize natin tong bracket and pang Honda Beat to talaga. So ito na yung 15 liters natin na top box. Eksakto siya dito. Meron din tayong nilagay na grab bar sa kanya since itong brand na to ng bracket is merong dedicated na bumili na rin tayo. Ganda, di ba? Siya nga pala, tumaas na rin yung seat height na itong motor kasi nagpalit tayo ng gulong na mas malapad at mas mataas. Tapos nagpalit tayo ng shock. So mas mataas na lang siguro more or less 5mm dun sa original or sa stock. Kaya tumaas din siya dahil yan sa shock. Tapos itong handlebar niya is tumaas na rin. So relax na yung sitting position ko sa kanya. And masarap na siyang tayuan sa mga trails. Pakita ko sa inyo kapag tinayuan natin tong motor. So i-center stand ko lang. So kapag tinayuan mo yung motor, ayan o, hindi na ako masyadong yumuyuko. 5'4" nga pala yung height ko. So maliit lang rin naman talaga ako. Yun lang, medyo parang alanganin kapag tatayuan mo siya. Hindi siya dito sa center ng paa mo. Kapag tatayuan mo siya na komportable. More on dito, sa banda. Sa bandang unahan, kung tatayuan mo siya ng komportable na makokontrol mo siya. So pwede rin naman pala. Kasi pag naka-bend ka naman. So chill lang. Or pwede ka naman dito tumayo. Mas komportable na yung tayo mo. Ang problema, wala ka ng kapit. Hindi mo na mag-grab ng tuhod mo. Kailangan mo yumuko para mag-grab ng tuhod mo. Parang hindi na maganda yung form ng pagtayo. So dito pa rin talaga kung gusto mo ng control. Adventure mini scooter na siya. Pakita ko na rin sa inyo kung gaano katibay itong bracket from DC Monorack. And ang ganda kasi ng itsura niya kapag wala itong box. Ayan, diba? Diba? Ang ganda ng itsura niya. Ang liit lang kahit nakakabit na yung plate sa kanya. Hindi siya sobrang haba. Eksaktong-eksakto lang siya dito sa haba ng Navi. And matibay itong bracket na to. Pwede ko nga ito upuan eh. Diba? Ganong katibay itong bracket na to. Kaya gusto ko itong bracket na to. Try natin tayo. Dumi nung sapatos ko. Tada! Diba? Ang tibay ng bracket. So, hindi naman natin kaargahan ng mabigat ng Honda Navi. Pero maganda lang na meron kang matibay na bracket na nagpa-function sa gusto mong function sa kanya. So, in case na mabalahaw yung motor, kailangan mong hilahin yung motor or kailangan may hilahin ka na motor, pwede mong ikabit dito sa bracket na to nang hindi ka masyadong nag-aalala na pwede siyang masira kasi nga, tibay niya. Itong top box niya, since 15 liters lang to, maliit lang, dalawa lang yung kumakabit sa kanya dito. Ito, patong lang talaga siya. Double lock din. And kamukhang-kamukha niya yung mga magagandang top box. Pati yung quality niya, mukha ring magandang top box. Yung mga bagay na pinagsasabi ko dito, ilalagay ko na lang yung link nila sa description ng video na to or sa comment section. Diba? Eksaktong-eksakto siya dito sa upuan. Hindi siya mahaba. And mukhang part pa rin siya ng motor. Dahil nga eksaktong-eksakto siya, hindi mo maaangat agad yung upuan ng ganun. Diba? Parang sabit. So, ang gagawin mo, itutulak mo lang siya, papasok. Tulak mo lang siya ng gano'n. Tapos, tsaka mo iaangat dito. So, ganun din kapag ipapasok mo siya. So, hindi mo yun may ipapasok ng gano'n. So, dito mo sisimulan. Tulak mo lang dyan. Tapos, baba mo. Tapos, tsaka mo itulak pa gano'n. Tapos, ayan na. Ganyan. Tulak mo pa gano'n. Tapos, dito. Ganun din dito. Pa gano'n. Yan. Pasok. Slack. Di ba? Hindi rin naman siya ganun kahirap. Eksaktong-eksakto lang talaga yung design. Pakita ko na rin sa inyo yung underseat niya.
para makita nyo yung pagkaka-welding natin dito sa bracket. So ito yung pagkaka-welding natin. Ang pangit yung pagkakagawa pero ayos naman. It serves its purpose and matibay na matibay to kasi nakita nyo naman, tinesting natin, tinayuan natin. So nag-function pa rin yung bracket na parang kung ano yung rated sa kanya nung gumawa sa kanya. So, para sa electrical netong LED na taillight natin, kinuha natin yung isang pins nung para doon sa ilaw. Pinalitan natin yon ng positive 12 volts na kinuha natin somewhere dito. So ayan, nagdagdag lang tayo ng isang wire and malinis pa rin siya. Ang dami mo ring mailalaman dito sa maliit na lalagyan niya. Yung tools din na itong Navi nandito. Pinalitan ko na itong mga tools na to. Okay na rin siya. Makaka-travel ka na rin nang wala ka masyadong iniisip pagdating sa tools. Ayan yung sinasabi ko. Tingnan nyo yung pagkaka-welding. Hindi siya ganun kaganda pero sigurado ako na matibay yan. Ang iksi lang talaga ng dinagdag natin sa kanya. Kapit natin yung upuan. Ayan. Pag tinanggal mo siya, ayan, ganyan lang. Sukat na sukat para dito sa motor natin. Hindi siya sobrang haba, ang ikli lang. Maliit na nga itong plate na to pero kung wala itong plate na to, sobrang liit pa at para siyang sports bike na yung end netong Navi kasi patusok na ng gano'n. Sinusundan niya yung form ng upuan. Kaya hindi siya masagwa tingnan. Meron din naman siyang matibay na hand grip or hand bar dito na mabubuhat mo pa rin yung motor. So dalawa yan. Ito yung side view netong bracket. Hindi siya ganun kahaba. More or less, isang dangkal lang talaga siya. Pag kinabit natin tong top box, syempre, eksaktong-eksakto na siya. Diba? Para sa akin, ito na lahat ng gusto kong i-upgrade sa kanya. Ang kulang na lang sa kanya is yung mini driving light natin since gusto natin to ipang adventure. So pag gabi na tayo sa daan, baka mabitin tayo sa ilaw niya. So malakas na yung LED na headlight na nilagay natin dito. Pero maganda pa rin kung meron tayong mini driving na nakalagay sa kanya. Napalitan na natin ng gulong, mas malaki. LED na yung mga ilaw, headlight, park light, and tail light. Maganda na yung rear suspension natin. And nalagyan na natin ng bracket and top box. Wala na rin tayong issue sa talsik. Nakabitan na rin natin ng tire hanger. So, extra fenders. Nalagyan na rin natin ng risers. So, lahat na halos ng mga gusto kong upgrade is nandito na. So, wala na tayong problema. See you in the next video. Mabuhay!